Magandang umaga mga kapatid. Tayo po itatako na sa ating pag-aaral po sa umaga pong ito. Noong nakaraang linggo, ang ating pinag-aralan po ay tayo bilang alagad ay nilalarawan bilang sanga ng punong ubas. Yun po ay isang mahalagang pag-aaral na sinasabi sa atin na dahil tayo po ay sanga ng puno ng ubas, na inilalarawan bilang ating Panginoon, maraming bagay po ang ating makikita. Tayo maasa sa puno ng ubas upang tayo manatiling buhay sa ating spiritual na pamumuhay, at tayo ay magiging katulad rin ng puno ng ubas dahil tayo sanga ng ubas. So kung paano yung ubas, ganun din yung mga sanga. So pinakikilala ng larawan na yon na eventually tayo po ay magiging katulad ng ating Panginoon. At tayo po ay umaasa lamang sa Panginoon upang mapanatili po natin ang ating buhay sa spiritual. So sa umaga po ito, ibang larawan po ang ating titignan bilang anak ng Diyos. Tayo po ay inilalarawan bilang anak ng Diyos. Ano po? So sa ganitong larawan, ang Ama ay ang Diyos ay ang ating Ama. At tayo ay kanyang mga anak. Ito po yung nagpapakita ng diin or emphasis sa ating security bilang alagad ng ating Panginoon. Pinatandaan natin sa isang pamilya, meron tayong mga anak, may mga magulang, ay yung mga anak ay secure. Dahil ito ng proteksyon at provision ng mga magulang. So sa ganito ring paglalarawan bilang mga anak ng Diyos, sa ganitong paraan. Dito sa John chapter 1 verse 12, "But as many as received Him," yung tumanggap sa ating Panginoon, "to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name." Alam po natin ang sumasampalataya, hindi lang sa kaisipan. Siya ay sumasampalataya, tayo naniniwala, tayo sumusunod. So binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos kapag tinanggap natin ng ating Panginoon. So mayroong anak ng Diyos. At bilang mga alagad, tayo po nilalarawan bilang mga anak ng Diyos. So, dahil tayo mga anak ng Diyos, at tayo mga alagad, at tayo mga anak ng Diyos, so mayroon tayong karapatang tawagin siyang Ama. Kasinin natin, sa isang pamilya, yung mga anak lamang ang pwedeng tumawag ng ama sa kailang ama. Kapag hindi ka kabilang sa pamilya na yon, hindi mo pwedeng tawagin ama yung ama doon. Hindi kanya anak. So tayo po yung mga anak ng Diyos. So isang bagay ang makikita natin na pribileyo at karapatan, pwede natin tawagin ama. So in other words, kung hindi tayo anak ng Diyos, ala tayong karapatan tawagin siyang ama. Kahit tawagin pa natin siyang Ama, hindi pa rin natin tayo kikilalanin bilang kanyang mga anak kung hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon. So ito po isang mahalagang bagay na dapat natin isipin. Paano tayo napupuntahan sa Panginoon? Paano tayo naging kabilang sa ating Panginoon? Dito sa Galatia chapter 3, verse 26 to verse 27, yung po mga denominations, hindi lang pinaniniwalaan ito. Kapag kayo sumampalataya lamang, ay ligtas ka na kanila. Pero hindi gano'n. Dito sa Galatians chapter 3, 26 to verse 27, "Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos," wala nga pinag-aaralan, "sa pamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat sa inyo na binautismon kay Kristo ay binigay si Kristo." So kailan natin ibinigay si Kristo? Hindi tayo nabautismohan. So, sa mga ibang mga sumasampalataya, hindi naman sila naniniwala sa bautismo. So, hindi sila mga anak ng Diyos. So, wala silang karapatan tawagin nila ang Diyos na kailang Ama. Dito sa Lucas chapter 11 verse 1, siya'y nananalangin sa isang lugar at nang siya'y makatapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan mo kaming manalangin, gaya ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad." Sinabi niya sa kanila, "Kapag kayo nananalangin, inyong sabihin, Ama." Kanya. So pag tayo nananalangin, ina-address natin ang ating Ama.
Kasi pagka nananalangin tayo, meron tayong gusto sabihin sa Diyos. At kuminsan, meron tayong gustong hingin sa Diyos. Ngayon, kung tayo po'y kabilang sa kanyang sangbahayan, may karapatang ka lamang gawin niya kung kay kanyang anak. Kaya, Ama, sabay nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming pang-araw-araw na pagkain. So, anong address natin sa Diyos? Ang sabi rito, Ama. Tingnan ninyo, dalawa lamang ang may karapatang tumawag na Ama sa Ama. Number one, ang ating Panginoon. Sapagkat siyang anak ng Diyos. Tayo, sapagkat tayo rin ay mga anak ng Diyos. Iba ang ating pagiging anak sa pag-anak ng ating Panginoon. Pero ganun pa rin tayo mga anak ng Diyos. Kaya meron tayong karapatang tawagin siyang Ama. Na walang pag-aanin lang kasi tayo mga anak ng Diyos. So yun ay isang kahalagahan kapag tayo mga anak ng Diyos. Pwede nating tawagin Ama ang Diyos sa langit sapagkat siya ay ating Ama niya. At tayo po ay may karapatang tawaging anak ng Diyos. Kaya katulad po sa isang pamilya, ang pwede lamang tawaging anak ng kanilang ama ay kanyang mga anak. Dalawang paraan yan, makikita natin kung paano ka maging anak ng isang ama. Number one, sa natural na proseso ng panganganak. Pangalawa, sa pamagitan ng pagkukup-kup o adoption. Anak ka pa rin niya, di ba? Dito po sa John chapter 1 verse 12. Kapag ka sinasabi natin tayo mga anak ng Diyos, walang halaga yun kung wala tayo kay Kristo. Yun lamang na kay Kristo ang pwedeng tawagin mga anak ng Diyos. Ulitin natin ang John 1:12. Ano po? Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, in other words, tayo po ay naniniwala at nagtitiwala sa autoridad ng ating Panginoon, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Paliwanag po natin itong sumasampalataya sa Kanyang pangalan. Pag tayo naniniwala sa pangalan ng Panginoon, hindi actually yung pangalan niya. Ang ibig sabihin yung Kanyang authority, ano po? Kanyang autoridad, ang Kanyang kapangyarihan na magligtas sa atin, ay pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, pwede natin tawagin Ama ang Diyos at tinatawag rin tayong anak ng Ama. So, yun na lamang ay doon sa mga anak ng Diyos. Kanya. In other words, sa mga Kristiyano na sumusunod sa Kanyang kalooban. So, pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, tinatawag tayong anak ng Diyos. At tinatawag nating Ama ang Diyos. Kanya. Sapagkat tayo ay kabilang kasang bahayan ng Diyos. Kaya namin siyang ating Ama at tayo ang Kanyang Dito sa Romans 8:16. Itong talatang ito, controversial eh. Paano itong talatang ito? Ang Espiritu Santo ang nagsasabi sa atin kung paano tayo maging anak ng Diyos. Nagsulat yan, di ba? At ang ating Espiritu, ang ating kaisipan, nalalaman rin natin kung ginawa natin yun o hindi. In other words, pag ginawa natin, yung sinasabi ng Espiritu Santo, kung paano tayo maging anak ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Pero pag hindi natin ginawa, sinasabi ng Espiritu Santo, hindi tayo anak ng Diyos. So hindi mo ginawa yung proseso para kayo maging anak ng Diyos. Tandaan po natin yun. So dito po sa Romans, chapter 8, verse 6. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Paano nagpapatotoo ang Espiritu Santo? Sa pamagitan ng mga salita ng Diyos. Ito yung salita ng Espiritu. Ang nakalagay rito ay ang salita ng Diyos. Ito yun. Pero ang nagpahayag sa atin ay ang Espiritu Santo. In other words, kung hindi ito pinahayag ng Espiritu Santo, hindi natin malalaman ang katotohanan ng Diyos. Yun ang trabaho ng Espiritu Santo. Ipahayag niya at patunayan ang salita ng Diyos. Yun ang trabaho niya. Dito sa John chapter 16, verse 13, yun ang ating makikita. Ang nagpahayag ng salita ng Diyos sa mga tao ay ang mga apostol.
Pero sila'y pinatnubayan ng Espiritu Santo sa buong katotohanan kanya. Ito po, sa John chapter 16, verse 13. O simula tayo sa verse 12. Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi nyo kayang dalhin sa ngayon, hindi nyo kayang intindihin kanya. No sa state of mind ng kanyang mga alagad, ng mga Hudyo. Subalit kapag dumating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita lang mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, yun ang kanyang sasabihin, at kanyang ipahayag sa inyo mga bagay na darating. So, yan ang patutunan ng Espiritu Santo, yung katotohanan na kanyang ipinahayag. Later on, ito'y naisulat. So, pag binasa natin ang salita ng Diyos, at ginawa natin yung proseso sinasabi sa ipinahayag ng Espiritu Santo, at ginawa natin yun, tayo mga anak ng Diyos. In other words, as alam ng Espiritu, ang proseso. Alam din natin na ginawa natin yun. So, tayo po ay mga anak ng Diyos. So, doon tayo magiging anak ng Diyos pag ginawa natin sinasabi ng Espiritu Santo na nakasulat sa salita ng Diyos. Tayo po ay pinanganak muli sa paanong paraan. Tandaan natin, ang alamang kapanganakan, may dalawang bahagi. Yung pagpupunla ng binhi at saka yung mismong kapanganakan. Actually, yung lalaki, hindi naman nanganak yun. So bakit pag kami pinapanganak na bata, sinasabi ng mga doktor, congratulations, Mr. Salunga, hindi ka naman nanganak. So anong bahagi mo doon? Yung binhi. Ipinunla mo yung binhi mo para magkaroon ng isang anak. Yung nanay ang nagdala kasi nakukunan sa loob ng 6 na buwan. At pag ipinanganak yan, may bahagi ka doon. Gayon din po ang muling kapanganakan. Ang muling kapanganakan ay nangyayari kapag pinaniwalaan natin ang salita ng Diyos. Dalawang proseso po, sabi natin kanina, kung paano tayo magiging bahagi ng isang physical na pamilya. Yung natural na proseso at pagkaraniwan kapag ipinanganak ka sa pamilyang yon. O kaya, by adoption. Ito po, pareho lang po yan. Hindi namin naranasan ng mag-adapt ng isang bata, pero parang ikaw ay nag-adapt ng isang aso. Hindi mo na magkaano-aning aso yun, di ba? Pero tatakipin mo sa isang bayan, pakakainin mo, etc. At tatakipin mo siya. Pag ito yung gagawin nating tao, ganoon din. Hindi mo siya kamag-anak, wala siyang dugo, wala siyang bahagi sa yung natural na pagkatao. Pero pag pinalaki mo yon, anak mo pa rin yun. Yung makikita natin. Doesn't matter kung in-adapt mo o ipinanganak. So, sa isang physical na pamilya, ganoon. Ganon din sa sangbahayan ng Diyos. Tayo po ipinanganak spiritually. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23, kapag pinag-aaralan natin ng being born again, ang ginagamit tayo John chapter 3. Pero tingnan po niyo ito, ginamit rin siya itang ipinanganak kayong muli. Kanya. Ipinanganak kayong muli, hindi nang binhing nasisira. So ano yung binhing na ipunla sa iyo? Para kayo may panganak bilang anak ng Diyos. Yung binabanggit dito yung binhi. Kumbaga, ito yung bahagi ng Ama. Yung bahagi ng Ama sa langit ay yung kanyang salita na pinunla sa atin. Tapos, yung mismong kapanganakan na yung bautismo. Kundi nang walang kasiraan. So, yung binhing walang kasiraan. Sa pamakita ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Later on, down the line, sabi niya, ito ang ebanghelyo na ipinangaral sa inyo. So, tayo pinanganak na muli at tayo tinanggap sa kabayan ng Diyos. Nang tanggapin natin yung binhi, ang ebanghelyo, at tayo sumunod doon. At tayo naging anak ng Diyos. Yun ang makikita natin. Na hindi maintindihan ng iba. Kasi sa John chapter 3 verse 5, maliban na kayo panak sa Espiritu at sa tubig, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan yan. Anong ibig sabihin ng Espiritu? Yan po yung metonymy. Ang ibig sabihin, yung salitang ipinahayag ng Espiritu Santo. At yung tubig, yun ang bautismo. So pag ginawa ang processing yun,
ikay naging anak ng Diyos, ikay naging bahagi ng pamilya ng Diyos. Ganyan. So, yun ang natural na paraan. In other words, pagka tayo pinagdanan muli. Pero, makikita rin po natin, dito po sa, ano po ang stress, anong binibigyan diin pag ginagamit yung ipinanganak na muli. Actually, sa Biblia, tayo pinanganak na muli. At the same time, tayo kinukup ng Diyos. Para nangyari yun. Hindi ito ginamit sa literal na paraan. Kundi ito'y nagbibigay ng diin sa isang bagay na mahalaga. Kapag tayo po'y sinasabing ipinanganak tayo muli, binibigyan diin na tayo po'y muling nilalang ng Diyos. Spiritually. Tandaan natin, yung original na paglalalang, sila yung nilalang sa larawan ng Diyos. Pero ito'y nasira at naulit-ulit ang pagkasira dahil tayo nagkasala. So, nung tayo naging mga Kristiyano, tayo muling nilalang ng Diyos. Kaya nga, born again, kanya. Ipinanganak tayo muli. In other words, tayo naging bagong nilalang, not in a physical sense, but in a spiritual sense. So, yung born again, yung po isang kapanganakan sa Espiritu. Hindi katawan mo pinanganak na muli, kundi ang yung mismo pagkatao. Tingnan natin. Dito po sa Ephesians 2:10. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa. Tayo nilalang. Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos na una pa upang sa nating lakaran kanya. So, ang salitang ipinanganak tayo muli, ni-stress po niya na tayo muling nilalang spiritually ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. So, hindi pagbabago sa ating katawan. Ito yung pagbabago natin ng Espiritu. Ganyan. So, tayo muling nilalang. Nagbago ang ating Espiritu sa harapan ng Diyos sa isang Espiritu makasalanan patungo sa Espiritu na malinis. Ganyan. O tayo muling nilalang sa ating Panginoon. Yun ang stress na salitang born again na makikita natin. Pero on the other hand, sinasabi rin po sa atin na tayo ginugkop. So ito po yung mga bagay na parang sa ating Panginoon. May pagkakataon na sinasabi na ang Panginoon ay kasintahan ng Diyos. May pagkakataon naman na siya ay asawa. Paano nagkataon yung dalawa na yun? Hindi sila literal. Pag ginagamit yung mga salitang yun, mayroon lang silang gustong ibigay na diin, ganyan. Pagkasintahan. In other words, ang iglesia ay kasintahan ng ating Panginoon. Ang isang kasintahan ay dalisay. So pag siya harap sa Ama sa langit, ang iglesia ay dalisay, ganyan. So yun ang emphasis ng kasintahan. Pag sinabing asawa, dahil sumusunod ang iglesia sa ating Panginoon, bilang sa babae. Pero hindi totoo kung literal yun. Hindi naman tayo asawa ng Panginoon, hindi tayo kasintahan. Kaya lang, ginagamit tayo yung mga salitang yun to emphasize something. At ganito rin sa pagkakupko sa natin. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin, tingnan niyo yung salitang Espiritu, hindi ito Espiritu Santo, hindi rin ito Espiritu ng ating Espiritu. Ito ang ibig sa kalagayan. Isa ginagamit sa salitang Espiritu, pneuma, sa kahulugan ng kalagayan. Tingnan niyo, palitan natin. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng kalagayan ng pagkalipin, upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng kalagayan ng pagkukupkop. Di ba katawahin ang kahulugan na yun? Na dahil dito tumatawag tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu mismo ang nagpapatuto, kasama natin ang Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay nga nag-taste tayo kasama niya, upang tayo lalatin namang kasama niya. So, yun po ang process dito, sinasabi sa atin, tayo kinupkop mula sa pagiging alipin ng kasalanan, tayo kinupkop bilang anak ng Diyos. So, dito rin po sa Galacia, subalit ang dumating ang ganap na kapanahunan, tingnan ninyo, may planong Diyos. So, yung Biblia, buong Biblia, ito'y sinulat para malaman natin may plano ang Diyos ng pagliligtas. Yung unang bahagi ng Biblia, yun ang paghahanda ng pagdating ng ating Panginoon. Yung bagong tipan, yun ang katuparan ng plano nyo.
So, tingnan nyo rito. Dumating ang ganap na panahon. So, may takdang panahon. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukupkop bilang mga anak. At sapagkat kay mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya hindi ka naalipin kundi anak. At kung anak ay tagapagmana. Dito din po makikita natin, tayo po ay kinupkop bilang mga anak. So hindi tayo natural na anak ng Diyos. Tao tayo eh. Pero tayo kinupkop niya kaya bilang mga anak. So in other words, tayo mga anak ng Diyos. Dahil kinupkop tayo ng Diyos. So tayo mga anak ng Diyos. May karapatan tayong tawaging anak ng Diyos. Ano yung emphasis ng adoption? Pag ikay nag-a-adopt, bakit? Number one, hindi ka maaaring, hindi ka magkaanak. Pero kung minsan, meron pa ng anak, pero nag-a-adopt ka pa rin. Ano dahilan? Minsan naawa lang tayo sa bata. Kasi pagka tayo po yung orphan, wala tayong magulang, ina-adopt yung mga batang yun. Anong larawan ng isang walang magulang? Helpless and vulnerable. Bakit mo siya i-adopt? Gusto mo siyang tulungan. So, yung isang emphasis po ng adoption, ito yung larawan ng rescue and redemption kanya. Gusto mo siyang alisin doon sa kalulus-lus sa kalagayan yun, at iligtas mo siya. Parang nga, nakikita sa YouTube, ano po, yung mga asong iniwan, kinukuha nila eh. Bakit nila kinukuha? Para tulungan yung mga asong yun. Marami mo napapanood na gano'n. So, yun ang idea o emphasis ng tayo kinupkup ng Diyos. Nila mo sa awit, chapter 10, verse 14. Yung nakita, yung namamasdan ng kaguluhan at pagkayamot. Upang yung mailagay ito sa mga kamay mo, itinalaga lang sa wing palad ng sarili sa'yo, sa mga ulila, ikaw ay naging saklolo kanya. So ito yung larawan ng pagsasaklolo sa mga ulila, walang mga magulang. Panginoon, iyong maririnig ang nasa ng maa mo, iyong palalakasin ng kailang puso, iyong papakinggan ng iyong pandinig, upang ipagtanggol ang mga naapi at ulila, upang hindi na makapanakot pa ang mga tao mula sa lupa kanya. So ito yung larawan ng pagkukup upang iligtas tayo ng Diyos mula sa isang kalagayan na kalulus-lunas kanya. Kung hindi tayo kukupin ng Diyos bilang kanyang mga anak, anong kalagayan natin? Tayo makasalanan at kalulus-lunos dahil tayo po ay mapaparusa at vulnerable kay Satanas. Kaya nga itong awit na ito nagpapakita, ang Diyos ay tagapagtanggol ng mga napi at ulila kanya. At ito ay kanyang iniligtas mula sa mga tao, mula sa lupa kanya. Dito sa Santiago chapter 1 verse 27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ito. Pag binabasa po natin ito, huwag natin unawain na ito lamang ang senyalis ng dalisay na relihiyon. Hindi. Ito yung isang aspekto ng dalisay na relihiyon. Ang dalawin ng mga ulila at mga balo sa kailang kahirapan at panatilingin ang sarili na hindi natungisan ng sanglibutan. Yung dalawin, ito po ay hindi lang puntahan. Ang salitang dalawin ay may kahulugan ng tulungan. So, especially mga ulila. Bakit mo sila tutulungan? Because they're helpless and vulnerable. So, yung adoption, yun yung emphasis niya. Kaya kinukup tayo ng Diyos dahil spiritually tayo po ay helpless and vulnerable. Kung hindi dumating ang Panginoon para tayo ligtas, kawawa tayo. So, tingnan niyo yung emphasis ng born again. Ang ibig sabihin, tayo muling nilalag ng ating Panginoon. Kaya muli tayo pinanganak. Pero tayo kinupkop sa kahulugan na sa kalagayan nating mga kasalanan, tayo helpless and vulnerable. Kaya inalis tayo ng Diyos sa ganung kalagayan. Kaya sinabi tayo kinupkop kanya. So yun makikita nating emphasis na salitang adoption. So ang isang adopted, kaya nga yung marami po kasi Isaiah, yung mga in-adopt, later on, nalaman nila na sila in-adopt na bakit sila nagagalit.
Di ba dapat maging magpagpasalamat sila? Dahil kung otherwise, hindi sila in-adopt, kawawa sila. Dahil pag ikaw po in-adopt, anong ginawa sa'yo? Ika'y niligtas mula sa kalagayan ng kawalang, ng helplessness. Wala kang magagawa. Wala kang magulang, iba. Ikaw po ay binigyan ng isang equal place sa isang bahayan. Din po sa batas. Kung ika'y in-adopt at ikaw isa ay naturally namanganak, pareho lang ang iyong karapatan. Mas mahina pa nga yung karapatan ng anak sa labas. Kaysa kung ika'y in-adopt. Dahil kung ika'y in-adopt, ika'y may full privilege bilang anak. Yan ang kaibahan ng dalawa. Yung anak sa labas, meron kang mamanahin, pero hindi katulad ng tunay na anak. Siyempre, hindi ka naman niya tunay na anak full, dahil pamilya yun eh. Ang kayamanan ng pamilya ay nasa ama at ina, ay hindi mo ang ina. Kalahati lang yung sa iyo. So, mas mahina yung mamanahin. Pero kung ikay in-adopt sa pamilyang iyo, katulad mo lang yung mga natural na anak. Sa kailang pribileyo. So, ikay may equal place. Kanya. Sa pamilyang iyon, sa lahat ng mga blessing, privileges, at yung mga responsibilidad, siyempre nang siyama doon. So, yun ang kahalagahan na tayo po ay kinuktok ng Diyos. Hindi niya gustong sabihin na kung gagawin natin, iisipin natin sa literal na paraan, naglalaban yun. Hindi na tayo kailangan pupupin kasi tayo naman ay pinanganak bilang anak ng Diyos. So, hindi rin literal yung dalawang yun. Nagbibigay lang po ng emphasis sa ating kalagayan. So, tayo po in-adopt sapagkat tayo po tinulungan ng Diyos. Ang susunod po nating pag-aaralan, bakit mahalaga na tayo maging anak ng Diyos? Kung tayo po nasa isang sangbahayan o isang pamilya, merong blessing doon. Isipin nyo. Number 1, pag may pera ka, pera mo yun, pera din ng anak ko yun. May karapatan siyang humingi sa'yo. Privilehiyo. Hindi mo pwedeng gawin yan sa tao hindi mo magulang. Hindi kayo tulo, baka magalit pa. Wala akong obligasyon sa'yo, kanya. May isang bagay na makikita natin, kapag tayo po yung ng Diyos, tayo may bagong pangalan. Mayroon tayong bagong pangalan. Not in the sense na yung ating mismong personal na pangalan. Pero tayo po ay may pangalan sa pangalan ng sangbahayan. Ang sangbahayan po ng Diyos ay pinangalan sa ating Panginoon. Kaya nga dito sa Acts chapter 11 verse 26, mas maganda kasi sa English po ito. And when he had found him, he brought him to Antioch, so it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people, and the disciples were first called Christians in Antioch. Tagalin natin ang pangalan ng sangbahayan na pangalan sa ating Panginoon. Ganun po siya ng first call. May mga nagsasabi, ito na po yung pangalan ng pagkaputya ng mga kalaban ng Diyos. Mani po yun. Yung salitang called, ay ito po pinanggalingang salita, krematizo, to reveal or speak by divine direction. So, nagbigay ng pangalang Kristiyano ay ang Diyos, hindi ng mga tao. Kasi may mga nagsasabi na nag-argue, yung pangalang Kristiyano, pangalan na ng pagkukutsaya ng mga tao, hindi Kristiyano kanila. Hindi totoo yun. Dahil ito po salitang called, galing po sa salitang ito. Nang ibig sabihin to reveal or speak by divine direction. Ganyan. So yung pangalan yun ay galing sa Diyos. Yun ang pangalan ng kanyang sangbahayan. Kaya yung pangalan ng kanyang mga anak, mga Kristiyano. So hindi tayo tinatawag sa ibang pangalan. Kaya kung Katoliko o Methodist, Lutheran, hindi ka kilala ng Diyos. Iba yung pangalan mo. Bawa kami po ang pinito na sa lunga mo. Pag hindi ka sa lunga, hindi ka namin pamilya. Ang pangalan sa lunga. Paano kung merong Santos doon na nagkiklaim, anak po niyo ko ngayon. Mahirap paniwalaan nyo. Kung kabilang ka sa isang pamilya, meron kayong isang pangalan.
So, ang pangalang ibinigay sa atin ay ang pangalang Kristiyano. Yun ang pangalang galing sa Diyos. So, yun ang ating bagong pangalan. Ito po inayula sa Old Testament na pagka ang kalulatian ng Ebanghelyo napunta sa mga intim kanya, ay tatawagin kayo sa panibagong pangalan kanya. Na dito po sa 11 verse 26, ito yung pagkakataon na yung Ebanghelyo na ipangalan sa mga intim. Kaya binigyan sila ng pangalan ng Diyos na Kristiyano niya. For the first time, natin mababasa yan sa buong New Testament. Sabi niya, we're first called Christians in Antioch. And later on, siyempre, lahat ng mga alagal, tinawag ng mga Kristiyano. So, meron tayo bagong pangalan. Ang pangalang Kristiyano. Dito sa unang 1, chapter 3, verse 10. Pagka meron tayo bagong pangalan, meron tayong bagong pagkakinanlan in reference sa sanglibutan. Hindi tayo anak ng demonyo, kayo, diablo. Tayo ang mga anak ng Diyos. So pagiging Kristiyano, you are identified bilang anak ng Diyos. Pag hindi ka Kristiyano, kanino ka na? Yan ang mahirap dyan. Bakit pinapalitan kasi yung pangalan nila? Yung pangalan Kristiyano binigay ng Diyos, ba't papalitan mo? Dito po sa 1 John chapter 3 verse 10. Sa ganito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ito salitang Diablo, hindi rin po ito sinalin. Ang original salita ng Diablo ay Diabolos. Hindi ko alam kung doon galing yung mura ng mga kapapaan na Diablos. Palagi ko, doon galing yun. Diabolos kanya, ibig sabihin nun, kaaway. O accuser. Kanya. O sino bang hindi gumagawa ng katwira na hindi sa Diyos? Pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Kanya. So mayroon contrast sa pagitan ng mga anak ng mga Diablo, at anak ng Diyos. So yung pangalan, ang identification natin, na hindi tayo anak ng Diablo, di ba? Meron tayong bagong pangalan. Pangalan Kristiyano. Kristiyano lang, wala nang iba. Yun po sa Philippians 2:15. Pag tayo po ay Kristiyano, ano ang inference no sa mga tao? Tayo po yung mga liwanag sa gitna ng isang makasalanang sanglibutan. Ang kasalanan sa Biblia, hindi nalarawan bilang kadiliman. So pag ikay liwanag, ikay nasa katotohanan. At nakikita ng mga nasa kadiliman. Pagka tayo po ay brownout, blackout, yan palang blackout, ano po yun? Inibento lang natin yun. Actually, brownout talaga yun. Blackout, ganyan. Wala talagang kuryente kahit saan. Tapos merong isang ilaw na makikita mo yun. Kaya sa Golden Land, meron pong, tayo po'y kabilang sa street na notorious, na kamilangan walang ilaw kuminsan. Dahil nag-lulus yung transformer. Makikita namin kamilangan walang ilaw kasi lahat ng street meron. So pag madilim, may contrast yung liwanag. Upang kayo maging walang sala at walang malay, ito pong mga salitang ito, bumabalik sa panahon ni Adam at ni Eva. Sila yung mga taong malaki. Mature na sila eh. Hindi man sila baby nung nilalang. Pero sila yung walang sala at walang malay. They were innocent. Wala silang kasalanan. Mga anak ng maliban nung tinukso siya ng Diablo. Mga anak ng Diyos na walang tuwis sa gitna ng isang saling lahing maliko at masama. Sa gitna nila lubiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa isang libutan kanya. Kaya pag i-identified bilang Kristiyano, ito ang ating ito ang nakikilala lang sa ating dahil sa ating bagong pangalan. So, isa na lang po, maaari na tayo matapos. Hindi pa, matagal pa rin. Ano ba blessing? Kapag ka may magulang, ano ang kailang mga anak? Lalo na pag bagong sila, anong ginagawa nila sa kailang mga anak? Papatayin ba nila? Pababayaan nila? Hindi. Ito yung object ng kailang affection at pagmamahal. Kahit pagkamalaki na sila, in a lesser degree.
Kasi siyempre, hindi mo na sila mayayakap kung malaki na sila. Pero they are objects of your love and affection. Di ba? Anak mo sila eh. Pero sa 1 John chapter 3 verse 1, masdalin niyo kung anong uri ng pag-ibig. Hindi ko talaga maintindihan o mag-gets. Bakit iba-ibang salin ng mga nagsalin? Walang lugar ang salitang pag-ibig sa pagitan ng Diyos at ng tao. Katulad ng walang lugar ng pag-ibig sa pagitan ng magulang at mga anak. Hindi yan dapat gamitin doon. Pagmamahal. Ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala sa kalibutan sapagkat siya hindi nakikilala ito. So ano ang pinagkakaloob sa atin ng Ama? Anong uri ng pagmamahal ang pinagkaloob sa atin ng Ama? So may object tayo ng pagmamahal ng Ama kung tayo kanyang mga anak. Kaya lang, bisag, hindi natin lubos ang maunawaan kung paano yun. Kasi tayo nag-iisip in terms of physical na privileges. Hindi masyadong Ama sa gano'n. Kasi yung object ng Ama ay tayo maligtas. So ang kanyang proteksyon at pagmamahal ay nakikita dun sa gano'ng paraan. O tinutulungan din tayo ng Ama kung kinakailangan. Pero ang kanyang emphasis ay sa spiritual na pagtulong. So, bilang anak ng Diyos, ito ay katunayan ng kanyang dakilang pagmamahal sa atin, di ba? Hindi naman tayo karapat-dapat eh. Tingnan ninyo, sa Romans chapter 5. Ay, sokbok ito. Sa Romans chapter 5, tingnan ninyo. Ito ganong klaseng dakilang pagmamahal ng Diyos. Isipin nyo, nung tayo mga makasalanan, ipinakita na niya kanyang pagmamahal. What more nung tayo mga anak na niya? Basahin natin. Sa verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig o pagmamahal sa atin, na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo namatay para sa atin. Lalo pa nga kanya, na tayo ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon nga tayo mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong pinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay kanya. So, in other words, kung tayo mga makasalanan, ipinakita na ng Ama ang kanyang pagmamahal sa atin, what more ngayon na tayo mga anak na ng Diyos? Hindi na tayo, lalo niya pinakikita kanyang pagmamahal sa atin, yung mga kapatid. Romans chapter 8, verse 6, verse 8. Ito binasa natin yun. Nauna lang tayo ng konti. Sapagkat nagkaisipan ng laman ay kamatayan, ngunit nagkaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Ang kaisipan ng laman kapag tayo nakatuon sa mga bagay na sa laman kanya. Ang kaisipan ng espiritu kapag nakatuon tayo sa mga bagay na ipinag ng Espiritu Santo kanya, ay buhay o buhay na walang hanggan at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Kaya siyempre, kasalanan po yun. Sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kugso ng Diyos na hindi nga maaari. Kung ikay mananatili sa paggawa ng mga bagay ayon sa laman, hindi ka magiging anak ng Diyos. Hindi ka susunod kasi kalokohan lang para sa iyo. At ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Kanya. So makikita nyo, ano ang nawala tayo doon sa kapuotan ng Diyos. Wala na tayo doon. So mga tuwid, tayo po ay may buhay at kapayapaan. Na ito ay patutunay na tayo po ay minamahal ng Diyos. Sa 1 John chapter 5 verse 14, nasa atin ang atensyon at interes ng Diyos. In other words, ang Diyos hindi siya tumitingin sa mga taong hindi kanya mga anak. Bakit? Ano ba makikita niya doon? Makikita niya puro kasalanan. Bakit siya matutuwa doon? Hindi siya tumitingin sa mga taong yun. Saan siya nakatingin? Sa atin. Pero sa 1 John 5:14, ito ang ating kapanatagan sa Kanya. Na kung tayo humingi ng anong bagay, pero merong qualification yun. Naayon sa Kanyang kalooban Kanya. So, hindi tayo basta-basta humingi ng anuman.
Hihingi tayo, Diyos ko, bigyan mo ko ng Mercedes-Benz. Hindi yan kalooban ng Diyos. Tayo'y pinakikinggan niya. Pero kung tayo humihingi ng ganito, Diyos, proteksyonan po niyo ako laban sa tukso, bibigay niya yun sa'yo. Dahil yun ay ayon sa kanyang kalooban. At kung ating nalalaman na tayo pinapakinggan niya sa anumang ating hihin, ayon sa kanyang kalooban, tandaan natin yun. Nalalaman natin na natanggap natin ng mga kahilingan, hinihingi natin sa kanya. Kumisyon, di lang natin napansin. Pero pag nagbalik tanaw, o nga, ano ka, sinagot nga pala ako ng Diyos. So yun, makikita, tayo po yung object ng kanyang pagmamahal at affection ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 3 verse 7, ito yung sinasabi natin. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. Ang walang physical na mata ng Diyos katulad natin, wala. Sa isang espiritu. Pero meron siyang paraan para makita niya tayo. At ang kanyang mga tenga, wala rin siyang physical na tenga katulad natin. Pero may paraan na napapakinggan niya ang ating mga panalangin kanya. Ngunit ang mukha ng Panginoon, wala rin sa mukhang katulad natin, ay laban sa mga gumagawa ng masama. Ito po ay hindi inulit lang mula sa awit. Saan nakatuon ang paningin ng Panginoon? Sa mga matuwid kanya. Anong panalangin ang pinapakinggan niya? Ang mga matuwid kanya. So yung mga nasa sanglibutan, kung pagbabasyan natin itong panalangin nito, hindi sila pinakikinggan ng Diyos. Wala sa kanya ang attention nila. Bakit si Cornelio pinakinggan ng Diyos? Dahil ang hiningi ni Cornelio, siya maligtas. Di ba yan binigay sa kanya ng Diyos? Yun ay ayon sa kanyang kalooban. Bagamat di pa siya Kristiyano, pero siya humingi ng isang bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, so siya binigay niya kanya. So alam natin ang mata ng ating Ama ay bukas sa ating mga struggle o mga pagsubok at paghihirap at ang kanyang mga tenga ay nakatuon sa ating mga panalangin. Sa atin lang. Kahit ano pang isipin ng isang libutan. Kung sasabihin mo yan, kaya bakit? Kung kukumpara mo ako sa buhay mo, mas mariwasa ang buhay ko kaysa sa'yo. Hindi naman gano'n ang ating standard sa pagmamahal ng Diyos. Pagka gano'n ang standard ng Diyos, paano si Pablo? Si Pablo na-demote. Wala sa mataas na kalagayan sa lipunan, na-demote siya eh. Ibig ba nga sabihin, siya mahal ng Diyos? Hindi gano'n ang point of view ng Diyos tungkol sa kanyang pagmamahal. Kasi dahil physical tayo mga tao, nakakakonsentrate tayo doon eh. Hindi po gano'n. Pero hindi niya ini-ignore ang ating kalagayan. At di rin niya ini-ignore ang ating mga panalangin. Hindi po tayo hinto mga kapatid. So, papatuloy po natin ito sa ating susunod na pag-aaral. Yung iba pang blessing ng pagiging anak ng Diyos. Dalawa po yan eh. Kung ikay anak ng Diyos, mayroong blessing. On the other hand, kung ikay anak ng Diyos, mayroong responsibilidad na dapat natin gawin. So, ito po ang ating pag-aaral po sa mga